Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fapcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fapcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fapcon. ACS.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nako, yung pong mga motoristang dumadaan po dito sa may CCP Complex, dito sa may paligid ng PICC, abay mag-deturno pa dahil sarado po ito kaya matraffic. Bakit? Pupunta ba ang Presidente Marcos sa PICC? May convention ng Interpol convention ba ito? Dapat doon pa lang sa World Trade isinasara na Ayan, pinapapasok pa kaya nag-u-turn po mahabi na ang dami pang natatraffic kaya mag-detour na po kayo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:18. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Aba, success! Iyan po ang sinasabi mahabigan ng mga taga-prosecution matapos sa katigan ng Senate Impeachment Court ang kanilang petition na isubpina ang tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio at pati ang kanyang Mr. Second gentleman Mans Carpio ay pinapasubpina po mahabi yung kanilang bank and tax records.
So yan po ha. Ayan. Tingnan natin yan kung ito nga ba baka ayan yung baka matulad daw dun sa sinasabi ni Senator Drilon kanina sa 2x2 na yung second envelope kay dating Pangulong Era Estrada nung siya ay inimpeach ala pa ng laman, ampaw pala yun. Anyway, pero talagang panalo lamang ha. Lamang nga naman dito ang prosecution kumpara sa depensa na tumututol at dyan natin malalaman ano nga ba ha. Ayan, meron nga bang unexplained wealth ang mag-asawang VP Sara at Attorney Mansa Carpio. Ayan, yan po ang ating aabangan pag yan po ay nadala. Ayan, sa impeachment court ang mga bank at tax records ng mag-asawang Vice President. Pero ang sabi ng Malacanang, abay, yan nga palang issue. Ano po mga kaibigan? Sinasabi na yun daw pagbibigay ng BIR, Commissioner Mendoza ng mga tax records ng Vice Presidente ay kailangan pa na approval ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ba yun? Ayan, mga abogado talaga, kanya-kanya opinion. Pero sabi na naman ng veterano sa impeachment trial, Senator Drilon, abay, hindi na kailangan yan. Sabi niya, sole prerogative yan ng impeachment court. Ayan. Anyway, tingnan natin dahil ang depensa ay mukhang magpipetition pa yan. Ano magpetition na ano? Ano ba ipipetition ng depensa sa Supreme Court? Yung naging decision ni presiding officer ng impeachment court kahapon na ang haba-haba ng mental intercourse kahapon. Ayan, talakayan prepared na pala yung ready na pala yung decision na impeachment court ato ni Romy Macalintal ha. Ayan, ang tagal-tagal pang nagdedebate itong si Attorney Michael Poa sa depensa at Congressman Chel Jokno sa prosecution. Yung pala bali, wala na pala yun. Ayan. May decision na pala ang impeachment court na isubpina ang tax records ni VP Sara. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Talaga, Mr. President, ang sabi po ng palasyo, abay magiging simple. Ayan. Simple, ngunit dignified na po ay kalamang sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Lunes na po yan, ha? Ayan. July 27. Ayan. Ano naman kaya ang laman ng sona ng Pangulong Marcos ha? Abay uulitin kaya niya ha? Sasabihin kayo na yung aking sona nung nakarang taon meron ng resulta, meron ng big face. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera. Daming bayan. Nako, Mr. President, kahapon may mga nalunod na naman doon sa Zamboanga at dito sa may Calamba City, Laguna. Ayan, ala na bang katapusan yan? Dahil floods lang po yan, mga huyang mga ateng ha. Ayan, at Mr. President, ayan, at sana'y maimbestigahan din ito ng NBI. Ayan, ano ba ang resulta ng mga binanggit na 15 contractors ng presidente ha? Na involved sa flood control scandal ha? Pati yung tinatawag na flood control king
naabsuelto. Para nangyari yan. Ibig sabihin ba, Mr. President, yung mga report sa inyo walang kwenta? Ayan. Binobola ba kayo? Ayan. Bakit mga diskaya lamang ang nakasuhan dyan? Nako, siguro isama mo rin yan sa investigasyon mo, Mr. NBI Director Edgar Hoover Matibag. Ha? Ayan, hindi yung daming pinupuntahan. Pati, kung tama lang may anomalya sa SEA Games projects, imbestigan. Pero unahin muna yung malalaki itong mga flood control scandal na ito. Daming bayan. Nasa ating linya si ba't ba nakasisilaw itong ano natin, ha? Ilaw natin. Nasa ating linya si Attorney Antonio Ligon. Ayan ang chairman ng pwede man lagyan ano yan, parang sa kotse yung pagka nakakasilaw Ayan yung chairman ng Lawyers Association founded by the late Soljan Francisco Chavez. Ito ay si Attorney Antonio Ligon, ang abay naging assisting counsel ng panel of prosecutors sa impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Ayan. Ba't ba masyadong malinaw yata yung ilaw natin? Anyway, alamin ka natin kung ano ang kanyang pananaw sa naging edisyon ng impeachment court kahapon. Ayan. Nakasilaw Ayan. Yung ano natin, masyadong anyway, siguro ibaba ng konti yung ano natin, yung monitor natin. Pwede ba yan? Parang natin nakatingala. Parang nakatingala sa langit. Sana eye level yan. Anyway, ayan. Attorney Antonio Ligon, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Lakay, Deo. Ayan. Maraming salamat sa pagpaimbita uli. Ayan. Attorney Ligon, kayo po, kaya po namin kayo natatanong, veterano rin kayo sa impeachment trial, ha? Ayan, nasubaybay nyo ang impeachment ni dating Pangulong Erap, si dating Chief Justice Renato Corona. Ito, sa nangyari kahapon, ayan, dito nga ba kasi sabi ng prosecution, success, ayan, nakalamang nga ba ang prosecution dito sa kanilang panalo na ipasubpina ang tax records ng Vice Presidente Attorney Ligon, sir? Kadeo, maganda yung naging desisyon. Siyempre, kanya-kanyang pananaw, yung mga tutol doon, sasabihin nila, hindi maganda. Pero para sa akin, maganda yung pagkahatag ni Senate Presiding Officer Chis Escudero. Talagang masasabi kong nakakabawi siya dun sa kanyang fourth tweet Kasi ako nga pala siya ang tumutol nung una, yung una impeachment kay BP Sara. Yung decision naman may basihan dahil nabanggit nga niya dun sa kanyang decision na nung panahon ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, ginawa na yon. So, ibig sabihin, may president na. Pangalawa, hindi naman fishing expedition yan sapagkat natukoy naman na mayroong kailangang ipaliwanag. At yung pagsubpina, maganda rin ang naging tugon ng prosecution doon, hindi katulad ng warrant of arrest yan na hindi mag-a-apply sa ating pananaw bilang abogado, yung Stonehill versus Jokno na nabanggit. Yung Stonehill versus Jokno sa ano po ba yun, attorney, na hindi maliwanag. Pakipaliwanag yung Stonehill versus Jokno case. Yan yung isang makasaysayang kaso na talaga namang very timely. Yung ang nag-prosecute nun, yung sa American corporate guy dito na involved sa kung ano-ano, si Harry Stonehill. Ang nag-prosecute niya nung panahon ni President Macapagal, si Jose W. Jokno, isang magiting na abogado na napagkataon naman ama ng ating Congressman Chel Jokno. Counsel, ni Chel. Siyempre, napatunayan dun sa kaso na yon na hindi ka pwedeng magbibigay ng hindi mo sinasabi ng malinaw kung ano yung mga isa-search mo
Para na sa mga subpoena. bagay. Papasukin mo ang isang bagay. Kasi ang bahay natin, the air can come in, the wind can come in, the sun can come in, but even the king cannot come in without your permission. Yun yung pinagbasihan ng paggalang sa isang bahay ng isang tao. Ganon din naman, yung paggalang na yan sa pag-aresto sa isang tao, dapat may maliwanag na basihan na tanong ng huwes ng ano ba talaga, kailangan bang maaresto ang tao o mahanap ang mga bagay sa kanyang tinitirhan nang may maliwanag, hindi basta suspicion o hindi blanket authority. Inihalin tulad yun dito sa subpoena pero malayo. Hindi kailanman mag-a-apply yung Stonehill versus Jokno sa aking kaalaman. Bakit po? Sa pag-issue ng subpoena ng husgado. Ayan dahil una ito ay impeachment court. Ano po ha? May ano ito, sabi nga political process. So hindi masyadong maigpit dun sa requisite sa isang paglilitis sa Attorney Ligon, sir. Ganun ba yan? Tama, Kadeo. Kasi nga, bagamat inirerespeto mo ang mga umiiral na mga rules sa rules of court, pero yung kapangyarihan ng impeachment court as an impeachment body, hindi naman kinakailangang masyadong mahigpit dahil may kapangyarihan talaga sila na magsagawa ng kanilang sariling panuntunan. Attorney Ligon. At wala kasing dito wala namang danger na makukuha mo yung buhay, kalayaan o ari-arian ng isang tao. Dito yung panunungkulan niya. Dapat ba siyang manungkulan? At dapat ba siyang, ang pinakamabigat na penalty lang rito, dapat pa ba siyang makatakbo sa susunod na eleksyon? Yun yung pangunahing layunin ng impeachment. Okay. Attorney Ligon, isa pa ha. Alam po ninyo ngayong mag-i-issue na ng subpoena ang impeachment court sa tax records ng VP Sara. May sinasabi naman, iba-iba rin opinion ng mga abogado. Sabi niya, kailangan muna ng approval ng presidente yan bago ibigay ng BIR commissioner ang mga documents sa impeachment court. Ano ba talaga? Kailangan pa ba ng approval ng presidente o kahit wala na? Ang tingin ko kasi kaya nila binabanggit yung kailangan ng approval ng presidente kasi ang BIR under the executive branch, no? Under the Department of Finance. Pero dun sa mga ganitong pagkakataon, dapat hindi rin makikialam ang presidente kasi kung sabihin niyang sige ilabas niyo itong mga hindi na kailangan, babaliwalain din niya yung order ng impeachment court. Sa akin, administrative, parang ministerial na lang yung sasabihin nila. But ang BIR, kapag sinumbina na ganon, sila na magdidesisyon. Ngayon, kung masyadong, sabihin natin, no? Panukala lang. Halimbawa, nakakampi ng Pangulo, yung pangalawang Pangulo. Di pwede niyang haranggahin yung sinabi ng court. Sasabihin niya, huwag niyo ilabas. Yun ang order ko. So, tama yung nabanggit mo kanina na binanggit ni dating Senate President Drilon, hindi na kailangan sa madaling pag-uusap. Pero Attorney Ligon, paano kung sabihin ng presidente, huwag mo ilabas yan? Ayan, yun na nga sinasabi ko na anong mangyayari pagka ganon? Hindi dapat iaayon dun sa desisyon ng presidente kasi unang-una yung katungkulan niya, he should be objective and should hands off with this thing, no? Dahil ang impeachment court is not should not be dictated by any branch ng ating pamahalaan. Kaya nga kahit Korte Suprema hindi pwedeng pakialaman yung paggawa nila ng rules, yung pagpili nila kung sinong presiding officer o kung sino yung Senate President. Maliwanag yun. Ayun, sabi nga yan ay sole power ng impeachment court. Anyway, Attorney Ligon, isa pa. Madalas nating naririnig yung sui generis. Yun ang kahulugan nun. Kakaiba. Kasi sapagkat una, may
independent siya. Pangalawa, yung kapangyarihan niya hindi nang gagaling sa Pangulo, sa Hudikatura, nang gagaling yon sa ating mamamayan. Okay, attorney, isa pang kinu-question, yung nangyari kahapon. Ang tagal-tagal ng balitaktakan ng prosecution at the defense. Si Congressman Chel Jokna sa prosecution, si Attorney Michael po sa defense. Ang tatagal yung discussion nila. Yung pala prepared na yung decision ng impeachment court. Ang ganda ng observation mo yan. Kahit ako personally, ang tanong ko, may decision na pala. Sana pinabilis na lang. Naglabas na ng decision. Kasi parang nagkaroon pa ng legal calisthenics sabi ko, mental intercourse. Calisthenics. Okay. Parang nagpakita pa ng mga ganong bagay. Hindi ba nung bago sila mag-adjourn last week, sinabi na magkakaroon sila ng deliberation. So, palagay ko, napabilisan na kung sinabi na yung deliberation. Pero sa isang banda, maganda rin na ulit yung mga sinasabi ng prosecution at naliwanagan din. Ang isang magandang paliwanag din natin, Kadeo, sa mga tagapakinig natin, yung tinanong ni Senate President Chis Escudero, ano ang property relation ng mag-asawa at kailan sila kasal. But isinama pa yung properties ni First Gentleman, hindi naman siya government official. Kasi mahalaga yon dahil bago po mag-1988 yung family code, kapag hindi kayo nag-usap na mag-asawa, wala kayong prenup, ang mananatiling batas sa inyong pagsasama, yung conjugal partnership of gains. Anong ibig sabihin? Kung ano lang yung kinita nyo, nakuha nyong ari-arian, yun lang ang property nyong mag-asawa. Pero ngayon, pagkaraan ng family code, hindi kayo naggawa ng prenup. Yung family code po naging epekto noong August 1988. So yung kinasal nung lagpas ng August 1988, kapag hindi sila naggawa ng prenup, kapag walang prenup o kaya basta tahimik lang, ang magiging batas sa inyong mag-asawa, yung ari-arian nyo, absolute community. Ibig sabihin, kung ano yung sa'yo, sa kanya, kung ano yung sa kanya, sa inyong dalawa. So, ibig sabihin, hindi mo na mahahati ngayon na, akin lang ito, o kita ko lang ito. Sa inyo ng lahat yun. Kaya, yun yung naging basihan. Ayan. Okay, isa na lang, Attorney Ligon. So, kinu-question nga ng defense yung nangyari kahapon. Pinagdebate-bate yung baka kahapon, mayroon palang desisyon. Parang ku-questionin pa. Ayan, pwede bang questionin ba yung sa, baka may petition para sa Supreme Court? Ayan, pwede pa ba yun o wala na? Ayan, prerogative na ng impeachment court yan. Sa aking maliit na karanasan at kaalaman bilang manananggol, baliwala na yung gagawin nilang kung mag-oppose man sila o mag-petition sa Supreme Court. For the record na lang yan, yung gagawin na manifestation nila. Kasi nagdesisyon na yung impeachment court. Bakit mo mako-question? Wala namang appeal process sa impeachment na pag nagdesisyon ng maliban lang kung makikita mong sobrang tinatawag dito, pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Marami din naman tingin ko magsasabi tama yung talaga naging desisyon. At nakikita mo, hindi naman lahat pinayagan. Merong mga kumpanya na hindi pwede nilang pasubpina or may subpina duces tecum sapagkat tama yung sinabi sa akin, nag-agree ako, walang prima facie evidence o walang pwede mong pagbasihan na may kaugnayan yung mag-asawa sa mga korporasyon. Ano unang batayan? Wala po yung pangalan nila sa tinatawag na General Information Sheet ng Securities and Exchange Commission. Kailangan meron kang makitang link na, hindi man nakalagay yung pangalan nitong mag-asawa, may direct business sila o may ginamit silang dami. Wala naman silang na-submit na gano'n. Kaya in a way, makikita mo yung fairness doon sa desisyon ng impeachment court. At umahanga ako sa paggawa ng desisyon, no? Sa aking alaman. Sa pananaw, ayan. Attorney Ligon, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Hanggang sa ulitin.
Marami pong salamat. Mabuhay po kayo, Kadeo. Mabuhay po. Daming bayan. Attorney Antonio Ligon ang naging assisting counsel sa defense sa panel ng prosecution sa impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Daming bayan. Pero ang inaabangan po natin ngayon mga kaibigan, ang controversial na director ng NBI, ang binabansagang Edgar Hoover of the Philippines. Ayan, siya po ay sasalang sa impeachment court mamaya at magte-testify naman kaugnay sa naging banta ng Vice Presidente sa Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Oy, totoo ba yung sinasabi na 3 beses daw nag-attempt natatakas ang House ang dating Speaker Martin Romualdez, Halaga, Pero sabi ng kanyang abogado, hindi, walang katotohanan yan. Daming bayan. Ay, naka talaga mga kuya. Ayan, sandali lamang sa mga reports. Standby, Let Narciso. Anong schedule ng presidente ngayon? Standby, Raymond at Paas. Naku, mainit dyan sa Senado. May flash report tayo. Ano nangyari? Abay, ano nangyari sa militar? Flash report. Flash report. Sabi ko na nga ba, siya na ang susunod Ayan, Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army, itinalagang susunod na AFP Chief of Staff. Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Lakay, inanunsyo ng Department of National Defense ang paghirang kay Lieutenant General Antonio Navarrete bilang incoming Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y gagawin sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo ngayong umamayang hapon. Papalitan ni Navarrete ang ika-6 na pong AFP Chief of Staff, si General Romeo Browner Jr., na siyang unang general na makakakompleto ng fixed 3-year term sa pamumuno ng AFP. Susunod naman kay Navarrete bilang Army Commanding General si Lieutenant General Donald Gumirang, na siyang commander ngayon ng Western Mindanao Command. Binabati lakay ng DND itong si General Navarrete na una nang binanggit o una nang umugong sa usap-usapang susunod na AFP Chief of Staff na una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi lang basta matapang ang kailangan susunod na AFP Chief, kundi masundan ang kalidad ng serbisyo ay pinakita ni General Omit Browner na isang kilalang military strategist at magiling sa pakikipag-alyansa sa ibang nasyon. Gayom din sa pag-transition mula sa internal security patungo sa external defense. Batay sa mga inisyal na impormasyon ay miyembro si General Navarrete ng PMA Big Kislahi Class of 1990 na minsan na rin hinirang ni General Omet itong class ng 1990. Bago siya na-assign bilang Army Chief, ay naging commander siya ng Western Mindanao Command o West Mincom na crucial na military unit hindi lamang dahil sa pagsugpo doon sa mga insurgency at terror group sa Mindanao, kundi sa transition sa external defense dyan sa area and southern Philippines. Naging commander din lakay si General Navarrete ng 1st Infantry Division at sumama sa Joint Task Force Zampelan. Nagkaroon din siya ng leadership role sa 1101st Infantry Brigade, 11th Infantry Division at Operation Staff o J3 ng Armed Forces of the Philippines. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash report. Flash report. Congratulations sa outgoing AFP Chief General Omet Browner. Ay, nalpastikal baryo mo na po. At para kay Army Lieutenant General Antonio Navarrete, abay good luck Mr. General, sir. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Maedas, Don Julio. Ayan. Justice Rodil, Justice Sam Gaerlan. Oras ganap na alas 8:45. Ang oras na yan